No, kaya yung mga DDS, kung mapapansin nyo, hindi na ho sumisigaw na mayroon tayong weak president o weak ang presidente ninyo. Pagpapasukan ho dito yan, mga kababayan. Daig, nako, yung mga supporter natin dito, yung mga subscriber natin dito, daig pa ng mga DDS. Yung mga DDS naglalike pagpasok dito. Eto tayo, biruin mo, 1.6 na yung manonood. Tapos ang like natin, 485. Ay, weak yata yung mga supporter ni Mark Ramos eh. Hindi, eto. Ngayon no, sinagot sila ng Kongreso. Bakit daw ho? Pinagmumuka ng Senado na ang nag-aantala ang Kongreso. Ano sabi ni Attorney Princess Abante dyan? Naku po! Siguro yung vlog natin araw-araw mga bossing, alternate itong magtatay. Ano? Alternate itong magtatay. Ngayon, Princess Abante, nanalo na ho si Congressman Benny Abante. Dahil po yung kalaban, hindi naman pala, kumbaga, natural born na Pilipino. Isa po sa ano yun, requirements para makatakbo ka o makahawak ka ng posisyon sa gobyerno. Ngayon, Attorney Princess Abante, bukas, ang vlog natin, naku, Benny Abante naman. Naku, yung mga DDS, araw-arawan na hong mag-iiyakan, mga kababayan. Baka ngayon lang ho, pahiya na. Eto pa. No? Di ba? Sino ba yun? Yung Duterte Youth? Duterte Youth, wala na. Hindi na maipoproklama yun, di ba? Oh. May papalit ba sa kanila? Hindi lang natin sigurado kung may papalit sa kanila doon sa pagkakakuha nila. O kung aangat o whatever. Importante sa atin hindi po hinahayaan na makaupo yung merong mga irregularidad, mga bossing. Duterte Youth, yung kaila Cardema, mukhang malabo nang maiproklama yon. Eto, Benny Abante, panalo na. Ano po? Sabi dito, baka isa din sa tauhan ni Sara yung nag-disqualify sa congressman. Mabuti si Mr. Abante ang pumalit. Oo. Meron ata pero di pa agad-agad kung meron papalit. Diba? Sige, tuloy muna natin to. Huwag daw lituhin ng Senado ang publiko. House not cause of delay in Sara Duterte impeachment trial. Sabi po ni Attorney Abante. Sabi dito, ngunit hindi malinaw kung saan ito galing at kung anong klaseng dokumento ito. Walang cover letter, walang formal na paliwanag. Kaya't hindi ito agad tinanggap. Isa pala yun sa dahilan. No? Baka si Batorni ang gumawa. Kaya walang formal na cover letter, walang headers, walang kung ano-ano. Baka gawa ng opisina ni Batorni. 'Di ba? Yung dismissal niyang ipinagmamalaki, wala din naman. Sabi ni John Capacete, bakit po na-disqualify si Uy? Hindi na Pilipino siya, pero naturalized lang. Hindi yung talagang pinanganak o isinilang talagang Pilipino. 'Yun. Hindi siya natural, hindi talaga siya isinilang na Pilipino. Naturalized lang. Kagaya ng mga player sa mga PBA, yung si Andre Blanch. Yun. 'Di ba? Kung hindi ako nagkakamali, Amerikano 'yun. Tapos ginawa na lang Pilipino, ni-naturalize na lang po. Mga kababayan, isa sa requirements dapat pinanganak kang Pilipino. Yun ang dapat mga nanunungkulan po. Merong video ito Yung video na lang ang pakita ko sa inyo. Ito. Ng issue kaugnay. Ayan. Banat! Walang tumanggi, tamang proseso lang ang sinunod. Gusto naming linawin ang issue kaugnay. Walang tumanggi daw ha. Oy, Chis, baka mamaya iba na naman sabihin mo dyan. Walang tumanggi. No? Pero bago ang lahat, Diyos ko naman, intindihin nyo muna yung sinasabi o yung gusto ng Kongreso. Ang Kongreso, malinaw, mga kababayan, aaralin ho nila.
yung komputasyon no, ng pagpapadagdag ng 200 piso para doon sa mga manggagawa natin. Di ba? Sabi ni Princess Abante, pinatay daw ng Kongreso yung pag-asa na magkaroon ng dagdag na 200 piso para doon sa mga manggagawa ng Pilipino. O manggagawang Pilipino. O, game po! Ng dokumentong tinukoy bilang tender copy, refused to receive, na umano'y entry of appearance mula sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte. Noong June 16, isang mensahero ang nagtangkang magsumite ng dokumento sa gate ng Kamara. Oh, parang isang mensahero ang nagtangka. parang may papatayin, ano? Isang mensahero ang nagtangkang mag-iwan o magsumite. Diyos ko. Ngunit hindi malinaw kung saan ito galing at kung anong klaseng dokumento ito. Ano yun? Walang cover letter, walang formal na paliwanag. Ano yun? Baka nga doon sa di ba? Baka nga doon sa ano tawag dito? Baka nga doon sa opisina ni Batorni nang galing iyon. Mali-mali eh. Kaya, hindi ito agad tinanggap. Hindi dahil tinanggihan, kung hindi dahil kailangan malinawan muna ang layunin at tamang proseso. Aha. Walang masamang intensyon. Wala ring tinanggihan. Ang hinanap lang ay ang tamang pagkilala sa dokumento. Oh. Mas maganda ho ngayon ang Kongreso, mga kababayan, kasi may ganitong si Attorney Princess na nagpapaliwanag po sa mamamayang Pilipino. Layman's term, no? Na maayos. So, hindi yung parang style lagi ni Inday Sara Duterte. Laging may mura, laging may mana doon sa tatay. May hole, punch naman, sabi ni Mood Cover. Hindi natin alam kung meron. Kung ito ay entry of appearance, sana sinabi na lang agad upang naiproseso ito ng maayos. Ang entry of appearance ay hindi requirement para umusad ang impeachment trial. Wala itong epekto sa takbo ng paglilitis. At higit sa lahat, hindi ito ang dahilan kung bakit wala pang trial hanggang ngayon. Ang Kamara ay nakatupad na sa tungkulin nito. Naipasa na namin ang Articles of Impeachment sa Senado. Nasa kapangyarihan na po ng Senado ang susunod na hakbang. Oh, ayun. Kaya lang, dinidribble ng Senado. Ewan ko, parang pakiramdam ko ang Senado na ngayon, ang lawyer ni Sara Duterte. Biruin mo may 16 na nakahanda. Tapos eto, may 18 pa. Nakasama. No, doon sa dapat sila ang magja-judge pero parang ang paramdam nila sa mamamayang Pilipino sila din lawyer. Ay nako. Parang napagtulong-tulungan na ang mamamayang Pilipino dahil sila ay may kapangyarihan. Sila ang nasa poder. Kung may pagkakaantala, hindi ito galing sa House. Sa gitna ng mga isyong ito, pakiusap lang sa tagapagsalita ng Senado. Huwag sanang lituhin ang publiko. Huwag gawing dahilan ng isang clerical detail para ipasa ang sisi sa Kamara. Maliit na bagay ito. Hindi nga yung remand nila, mga kababayan, unang-una wala naman sa konstitusyon eh. Di po ba? At sabi ni dating Senador Grace Poe na senador pa din pala hanggang 30 ng Hunyo. Pwede naman nating tanungin na lang yan, hindi na kailangan ibalik pa sa Kongreso yan. Nahahalata lalo ng mamamayang Pilipino na pampatagal lang yung ginawa nung 18 senador. Na pinapalaki parang may masamang layunin. Gayong malinaw naman ang intensyon ng staff. Sumunod sa proseso at hindi magdulot ng abala. Huwag po natin gawing teleserye ang isang seryosong proseso. Ang impeachment ay hindi tungkol sa pa-victim o paandar. Ito ay tungkol sa katotohanan, pananagutan, at hustisya. Di ba? Mga DDS style nila, mga magpa-victim,
kung ano, sila yung kawawa, no? Bakit si Inday Sara Duterte lang ang iniimbestigahan sa confidential funds, ang dami pa namang iba dyan. Baka dahil kay Sara, matibay na yung ebidensya. O tapos, sige, pagkatapos namin dito sa Vice Presidente, ngayon sisiya sa atin na yung ibang mga confidential funds. Hindi lang natin pwedeng sabay-sabayin sila. O, diba, dito muna tayo mag-umpisa kay Sara Duterte. Pagkatapos nito, yung iba na naman, yung maliliit naman.